Magandang umaga mga karesiklo. Mayroon na naman po tayong aayusing isang induction cooker na paggawa sa atin ng isang mabuting customer. Ang sabi ng may-ari, ano to, yung may power naman siya, umiinit, kaya lang mahina, matagal. Yan siya. Midea. Yan yung tatak niya. Mahina ang init. $1,600 watts. Okay, subukan natin kung talagang mahina yung init ito. Kuha lang ako ng pang init natin. Eto mga karesiklo, nakakuha na ako ng kawali para pan-testing natin dito sa induction natin. Tignan natin kung talagang mabagal siyang uminit. Okay, ito na, may laman na yan na tubig. Yan, konti lang yan para matignan lang natin kung kukulo ba siya. Okay, bago ko pala umpisan tong pag-testing natin ay nais ko muna magpasalamat sa mga nanonood ng Resiklo, sa mga viewers. Marami po salamat sa inyo lahat sa nag-share, nag-comment, nag-like, nag-subscribe. Marami pong salamat sa inyo lahat. Okay, subukan na natin to. Saksak ko lang. Ito. Yan. Nasa ano tayo, 1,100 watts. Talagang mabagal nga siya. Ito yung time, kalating oras. Wala, walang kaano-ano. Ma-under siya, nagpapang-send siya. Todo na natin ito. 1,600 watts. Tapos nasa ano tayo, hotspot. Wala. Pero ma-under yung blower niya. So, naka 1 minute na tayo. Wala pa rin. Ayan, nakakali tayo. Ilagay natin sa deep fry.
pala mga karisito. Talagang ano, buksan ko na to. Mainit naman siya. Ayun, sobrang mainit naman siya, kaya lang hindi siya kumukulo. Dapat yan sa ganito ka konting tubig kumulo na yan Oh, mainit lang siya. Okay, bubuksan ko na to mga karsiko. Pakita ko na lang sa inyo pag nabuksan ko na to. Eto mga karsiklo, nabuksan ko na. Okay. Ito yung harap niya. Ito yung inductor coil niya. Kadalasan lang naman dito nasisira ay ito. Kaya lang, tanggalin ko muna tong coil. Kadalasan nasisira dito pag ganitong mga issue na matagal siyang uminit ay ito lang to yung dito sa board to. Itong preset resistor na ano siya na variable. Kadalasan yan ang nasisira Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag na-check ko na tong variable na to.
yung preset na to. Yan lang kadalasan nasisira. Kung hindi itong 1K na to. Kasi ibig sabihin may ano siya, buo tong mga IC na to. Capacitor o siguro yan. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag na-check ko na to. So ito mga karsiklo, natanggal ko na yung board niya. So ito siya. Ayan siya. So checkin ko lang tong ano na to, kung okay pa to. Variable na to. Tapos hahanap ako ng kung mayroon ako makukuha nito. Tsaka check ko rin tong 1K na to. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag nahanap ko na sa larin. Ito mga karesiklo, natanggal ko na yung preset variable na resistor. Ano to 500 ohms. Tapos na-check ko na rin yung resistor dito. Ito, itong 1K, okay naman yung 1K. Tapos ito, checkin natin kung anong ito. Kasi dapat ano to, 500. Ayan, ang baba oh. 300 lang. 301. Hindi naman siya totally sira. Kaya lang mababa na siya. Subukan ko siyang pihitin. Ilagay natin sa pool kung aandar pa ba to. Wala, zero. Pakabila. Ayun, 500 oh. Pero ilalagay ko muna rito, resistor na lang. Pwede naman ito lagyan ng ano, ng 1000 ohms na resistor. Subukan ko muna yung resistor. Ito, naka ano na ako. Itong resistor para ito. Yan, 976 ohms. Ito na lang ilalagay ko para subukan lang natin. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag naikabit ko na. Ito mga karsiklo, naikabit ko na yung resistor. Saka naibalik ko na rin yung isa.
yung ito ko. Ito. Kasi ito yung isa. Okay. Susubukan ko ibalik sa case. Tapos mag-check tayo. Pakita ko na lang sa inyo pag nakakabit na sa board. Ay sa ano, sa case. Ito mga karsiklo. Naibalik ko na siya sa dati. Yan, naibalik ko na siya sa body niya. Ngayon gagawin natin, hindi muna natin siya ituturnilyo. Kakabit lang natin yung takip niya. Tapos check ano tayo, testing kung nag-okay na ba siya. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo pag natak. Eto mga karesiklo, naitakip ko na yung takip niya. Ngayon mag-testing tayo kung okay na ba siya. Ito yung tubig natin. Ito. Tapos hindi ko pa tinornilyo ilalim nito. Yung tornilyo. Kasi baka hindi mag-success. Pero naka-encounter na ako ng ganito eh. Ito lang talagang sira eh. Pag hindi umiinit. Hindi naman siya totally sira. Kaya lang mababa na. Na-adjust ko pa nga siya ng 500. Kaya lang nag-aalangan ako baka biglang bumaba rin. Kaya pinalitan ko na lang siya ng 1,000 ohms na resistor. Okay, try na natin. Sasaksak ko lang to. Ito. Ayun o, tumunog na. Tapos salang natin ang ating kawali. Power. Yan, nasa 1,100 tayo. Kalating oras lang. Ayan na, nagkaano na agad o. Ano, nagbubuhay na siya o. Bumubula na. Kanina, wala pa tayo 1 minuto. Ayan na, kulo na siya o. Nabusok na. Okay, saksi. Ayan na, wala pa tayo 1 minuto. Kulo na agad siya. Okay, mga karesiklo. Okay na to. Ipipix ko na lang siya, patayin ko na. Pero kulong-kulong lang. Ayan na, busok na. Ipipix ko na lang to, tapos magpa-final testing ulit tayo. Okay? Ito mga karesiklo, tornilyo ko na tong media na to. Ngayon gagawin na lang natin, magpa-final testing na tayo. Palitan na natin itong tubig. Mainit na yan eh. Palitan natin ng bago. Ayan, bago na yan, tubig. Final testing na to. Okay, saksak ko na. Ayan siya. Ayan, power on na natin. Nasa ano tayo? Nasa 1,100 watts. Nasa hotspot tayo.
Ilagay natin ng 30. Yan, para... Ayan, ang bilis oh. Seconds lang, umaano na agad yung init. Nagboboil na siya. Yan, bumubula na siya oh. Kanina nakaano tayo eh. Yung hindi pa natin to na ayos, siguro nakakadalawang minuto na tayo. Hindi pa rin siya bumubula. Ayan, ganyan oh. Okay mga karesiklo, may natapos na naman po tayong paggawa ng isang mabuting customer. Ang issue nito ay matagal uminit. Ang naging suspect ay itong, ano ba tawag dito, preset variable resistor. Ito ang nag-ano, hindi naman totally siya ano, hindi naman siya totally sira. Kaya lang bumaba yung ohms niya. Okay. Hanggang dito na lang po mga ka-resiklo. Marami po salamat sa inyong lahat.